So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, so another first impression tayo. So finally, in-announce nga ni Apple yung bagong labas sila na magdadagdag sa 16 lineup, which is the iPhone 16e. Okay kaya ang mga specs nito? Bagay kaya sa kanyang price? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun nga mga ka-J-Vlog, finally in-announce ni Apple yung bago nilang madadagdag na iPhone sa iPhone 16 lineup, which is the iPhone 16e. So erase na tayo sa iPhone SE na word, or yung series na yon, parang in-off na yan ni Apple, parang dun na yung last talaga yung iPhone SE 3rd generation. So bagong pangalan po itong in-offer ni Apple, which is iPhone 16e. So, E-version na siya. So, wala nang S-series din, yung parang iPhone 6s, yan, di ba? So, iPhone 16e na po yung pangalan nitong bagong labas na iPhone ngayon. So, akala natin iPhone SE 4th generation, pero hindi eh. Pareho lang sila ng screen size doon sa base model na pinakamura na iPhone 16. Pero, na iPhone 16. So, yung iPhone 16e tsaka yung iPhone 16, pareho lang sila ng screen size na 6.1 inches, Super Retina XDR OLED display, at syempre standard na 60Hz. Pero nakakalungkot lang na part dito sa 16e, malakas na talagang kutob ko na na notch display, hindi siya dynamic, kasi nakikita ko rin sa mga ibang reports or sa rumors na notch display pa rin itong iPhone 16e. Pero yun, finally in-announce nga ni Apple yan sa kanilang Apple event kahapon sa atin. Ngayon sa atin madaling araw ata. Pero sa kanila is February 19, 2025. And medyo hati yung opinion ng mga consumers dito sa iPhone SE or sa iPhone 16e rather. Dahil yung unang-una sa pricing, medyo mataas din ang pricing niyan. Papakita ko rin yung price niyan dito sa Philippines dahil available na rin yung pricing niyan dito sa atin sa Philippines. Meron na tayong mga certain idea when it comes sa price niya. Nakita ko kasi na parang February 28 ata siya marirelease in sa mga ibang bansa. Baka sa Green Hills magkaroon na ng first week of March. Di natin sure, pero ganoon naman basta merong mga release na sa ibang bansa, sa Green Hills nagkakaroon na yan ng mabilis din naman. So don't worry when it comes sa stock ng iPhone 16e, baka magkaroon na yan ng first week of March dito sa Philippines, especially sa Green Hills. At wala na. So saan pa ba tayo? Kung gusto nyo mag-inquire kayo doon sa legit nating shop, which is yung CMB Gadgets. Again, yung FB page yan nasa description box naman yan. I-click nyo na lang yan. Sabihin nyo lang, of course, sa panood nyo dito sa vlog, automatic yan, bibigyan pa yung discount ng shop na yan. So, yun. Pwede kayo mag-inquire. Baka kina next week, meron na silang idea. Basta mag-inquire na lang kayo sa kanilang Facebook page. So, ito yung price ng iPhone 16e dito sa Philippines, Again, ito is hindi pa to yung pag sa Power Mac kasi, dito kasi sa Apple Store na application, Philippine peso na talaga to. Pero, nyo to, estimate nyo to sa Power Mac, mas mahal siya ng few thousand of pesos pa. So, tingnan natin to. At available lang pala sa 2 colors yan. Wala na siyang mga aesthetic color tulad na lang ng iPhone 16. Siguro nilagyan nila ng ganyang strategy para marami pa rin bumili ng iPhone 16 or marami pa rin i-choose yung 16 dahil marami silang color option. Kasi pag nilagyan nila ng maraming color option itong iPhone 16e, baka magkaroon pa ng baka sobrang malito na yung consumers kumbaga when it comes sa mga color variation. So yun nga, black and white lang available. At yung 128, estimation lang, ang presyo niya is 39,990 or almost 40,000 for the 128 gigabytes of the iPhone 16e. 256 is 46,990 at 512 is 58,990. So when it comes sa price niya, medyo mataas, to be honest, yung price nitong iPhone 16e. Kasi iba, ang iPhone SE kasi is super, kumbaga sa iPhone lineup is budget friendly. Usually nasa 20 plus lang ang presyo ng iPhone SE, pero dito sa 16e hindi talaga niya kinuha hindi niya talaga kinuha yung ng iPhone SE. Talagang ibang lineup siya. Kasi yung SE affordable side yan
So, dito sa iPhone SE, yes, mas affordable siya ng napaka-konti lang naman doon sa iPhone 16. So, yun nga, yung 128 niya is almost 40,000. Siguro baka sa PowerMac nasa 41 to 40 to 43,000 yan, hindi tayo sure. Pero kung i-compare mo yung price sa PowerMac, or i-compare mo yung price ng 16E sa iPhone 16, parang nagkaka-difference lang sila ng ng 10 to 15,000. Sabihin na natin 12 to 15,000 pesos yung kanilang price difference. So sobrang konti lang kumbaga nung kanilang price difference. And when it comes sa specs, medyo malayo rin yung performance din nung. And when it comes sa specs, syempre marami ring kulang dito sa 16E sa iPhone 16, kaya kumbaga, to be honest, yung 16E tinapyasan lang na specs ng iPhone 16. Unang-una tinapyas sila dyan yung camera. Kasi single rear camera siya, although 12 megapixel at 2-in-1 camera nga rin itong iPhone 16E, na kahit na single camera siya, pwede tayo mag 2 times optical zoom. Yun nga yung nakita natin din na nakita rin natin sa isang spec sheet. 2-in-1 camera siya, na 48 megapixel naman itong smartphone na to. So, which is all goods naman yung camera niya. So, yun nga maganda doon, hindi na siya 12 megapixel So, yan na talaga standard din sa mga iPhones today, even sa mga basis 48 megapixel, which is okay na addition niya, mataas naman yung megapixel na yan. At support niya ang 4K video recording sa rear camera, and of course sa front camera is 12 megapixel main. At support din ng 4K video recording. Sa screen nga, 6.1 inches siya. Ito ay 16. May hawak akong 16. So, 6.1 inches siya. Super Retina XDR OLED display with notch display. Pero sinasabi nga ni Apple na meron itong ceramic coating. And when it comes sa battery, hindi pa natin alam yung talagang specific na battery capacity nito. Pero yun nga, siguro nasa level din to ng iPhone 16 kasi nga magka-same lang sila ng form factor. Same na aluminum build itong smartphone na to. To be honest, para siyang upgraded din na iPhone XR kasi single rear camera system nga itong smartphone na to. When it comes sa port, syempre USB Type-C siya. Imposible na Lightning to. Sa utak niya, pareho niya lang po ng utak ang iPhone 16. So, iPhone 16e and iPhone 16, same lang sila na merong Apple A18 Bionic chip, mga ka-J-Vlog. So, when it comes sa performance-wise, parehong-pareho lang itong dalawang smartphone na to. Gaming, lahat, speed, dahil pareho lang sila or nagsishare lang sila ng isang chipset which is Apple A18. And when it comes sa Apple Intelligence, syempre support to ng Apple AI, kaya huwag kayo mag-alala dyan. Wala po tong always on display. Kasi yung iPhone 16 ay wala ring always on yan. Kaya yun mga ka-J-Vlog, when it comes sa specs ng iPhone 16e sa kanyang price, sana mas binabaan pa nila or mas binabaan pa nila yung presyo nito para mas maraming magikayat na mag-purchase nitong iPhone 16e. Kasi kung ganyan lang naman ang presyo na sobrang lapit lang sa iPhone 16, ako siguro magsi-16 na lang ako. All goods na ako sa 16. Marami pa kayong color option. Meron tayong dual rear camera system, 'di ba, na mas maganda pa for spatial recording at mas very cool pa tignan yung camera ng iPhone 16. Syempre action button and capture button to. Yung iPhone 16e pala is very traditional siya na ring and silent toggle and wala siyang capture button. So marami rin namang wala sa 16e na meron sa iPhone 16. Kaya at sobrang, to be honest, ang lapit lang ng presyo nitong dalawang smartphones na to. So, ayan mga ka-J-Vlog, first impressions tayo dito sa iPhone 16 nga. Ang first impressions ko sa screen niya is, yun, pareho lang naman sa iPhone 16 kaya wala naman tayong irereklamo dyan. Ang pinaka nalungkot lang ako na part is of course yung notch display. Yun lang yung, hindi ko alam bakit pa nilagyan ni Apple to ng notch para siguro may difference dun sa iPhone 16. So, sana ginawa na nila ng, sana ginawa na lang nilang dynamic para lahat ng lineup ng 16 series is naka-dynamic na. Parang tuloy nangyari out of place yung iPhone 16e dahil sa kanyang notch display at parang sobrang kumbaga old school design na siya. Yun lang naman unang-una sa notch display, pero all goods naman yung screen size and resolution niya. Pero sana mas pinaliit na lang din nila to
Kasi, yun nga yung iba kasi mas piniprefer, excited sila sa SE kasi maliit siya Akala nga nila kasi laki lang to ng 12 mini or 13 mini. So, sana ginawa na lang nila tong 5.8 inches ulit na screen na makikita natin sa traditional na 11 Pro and 10S. Siguro mas okay yung ganung screen size sanang ginawa nila para merong huge difference din dun sa iPhone 16. At pero mayroon kayong reason to differentiate yung dalawang smartphone na to. When it comes sa chipset, again, all goods yung chipset niya. Very powerful, the Apple A18. Kaya huwag kayong mag-alala when it comes sa performance and of course, sa support ng Apple AI. Nandyan yung support niyan sa Apple AI. Camera, 48 megapixel, napakataas naman ng binigay ni Apple dito, which is, alam nyo naman, when it comes sa camera performance, superb ang iPhones. So, expect natin na meron tong magandang camera performance itong iPhone 16e. 2-in-1 siya na camera or yung fusion camera rin na pwede tayo mag-zoom ng 2 times or pwede tayo gumamit ng optical zoom kahit na wala siyang telephoto lens. So, okay na okay rin naman yung in-offer niya na camera. Although single camera siya, kaya sa mga 0.5 lovers dyan, hindi para sa inyo tong smartphone na to dahil single rear camera system lang siya. Pero support niya 4K video recording up to 60 FPS. Front-facing camera is 12 megapixel, which is okay din naman. Standard din naman yan even sa mga Pro Maxes. Expect nyo na malinaw din na mabibigay na camera na itong smartphone na to. And syempre, when it comes sa camera lens, kasi iba, baka i-compare sa 10R, diamok talaga mas malaki lente nito kasi mas maganda siya sa performance sa low light. When it comes sa overall design, yun nga, para siyang iPhone 14-ish na upgraded na 10R. Ganun yung parang pananaw ko dito sa iPhone 16e. And sa port, yun nga, Type-C na rin siya. Maganda balita. Kaya, i-resign na natin yung SE na imagination natin dito. Hindi po siya upgraded na iPhone SE 3rd generation. Kumbaga, low budget siya na iPhone 16. So, yun mga ka-J-Vlog. Sa conclusion ko, sulit ba yung iPhone 16e? For me, when it comes sa kanyang price, hindi ang layo for me sa kanyang price, medyo 50-50 ako sa kanyang price Siguro kung nasa 30k to, medyo okay siya i-purchase. Pero kung sa Power Mac or sa SRP dito sa Philippines, lumaki pa yung 40k ng 42, 43, parang mag-ano na lang ako. Mag-iPhone 16 na lang ako, to be honest. Konti na lang dadagdag ko, naka-iPhone 16 na ako. Or magse-second hand na lang ako na 14 Pro Max kasi ka-price ng 14 Pro Max sa pre-love. Magse-second hand na lang ako 14 Pro Max, mas mura pa yung second hand na 13 Pro Max, mas okay pa yung 14 Pro. So marami kayong option sa pre-love sa Green Hills compared dito sa brand new na iPhone SE or iPhone 16e. Yung price niya hindi bagay sa kanyang specs. So mas mabuti sana na nilow price pa nila itong smartphone na to para makakuha pa siya ng reason sa mga ibang consumers na ito yung bibilin compare sa iPhone 16. Pero again, kung ganyan lang yung price niya, I'll go for the iPhone 16 na meron pa mga mas better upgrades dito sa smartphone na to. So, kung interested pa rin kayo sa iPhone 16e, ayan, pwede kayo mag-inquire doon sa ating trusted seller sa Green Hills Matic. Baka first week of March, magkaroon na sila ng available dito sa smartphone na to. Click nyo na lang yung Facebook page nila. Yung link niya nasa description box. Sabihin nyo lang, of course, sa panood nyo dito sa vlog. Bibigyan pa kayo matic discount ng shop na yan.